Ayan po, isang bumabagyong umaga po sa ating lahat. So nag-live po tayo para magbigay ng update sa ating mga kababayan na magbigay ng update sa lagay po ng panahon, no? So sa mga kapatid po natin sa Isabela, ito po yung mga rescue hotline numbers for DV Lacan 0963 6040 286, Makunakon 0981 4061 703, Santa Maria 0939 714 3487, Tumawini 0999-655-2011, Delphin Albano 0917-653-3652, Kabagan Isabela 0966-132-9009, San Pablo 0917-302-4925, Santo Tomas 0975-052-8519. Sa mga taga Benito Soliben, ito po yung rescue hotline 0966-783-3357. Sa Palanan 0975-463-5583. Sa San Mariano 0929-364-0006. Sa Gamay sa 0926-127-7232. Sa Nagilian 0956-921-4069. Rena Mercedes Isabela 0997-6091-594. So ito yung mga rescue hotline numbers po, mga kababayan, sa may mga kapatid po kayo kamag-anak na nais pong sumaklolo o humingi po ng tulong sa ating gobyerno. Nandyan din po ang Alicia 0997-609-7679. Ang Danan 0927-142-8226. Mga kababayan, hindi po tayo sa politics po ngayon. We are here to give an assistance, no? At magbigay ng updates po sa mga nangyayari sa kaugnay sa bagyong Christine PH at Leon PH, no? Ito po ay syempre sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na yung mga local agencies po ay mag-focus sa kanila pong mga trabaho. So nandyan din po ang San Mateo at 0926-280-3804. Andyan din po ang rescue hotlines natin sa Isabela pa rin, sa may San Agustin at 0916-609-9088. Dinapigi 0929-614-6608. Ang Cordon 917-579-4645. Ang Santiago 905-558-6669. So ang bagyo po to sa Christine PH at sinusundan din po ito ng isa pang masamang panahon na si Leon PH. Andyan din po ang rescue hotlines ng Aurora Isabela at 0997-539-7151, Malig at 0953-056-1744. This is not the time para po sa politics.
it is nature calamity po to. Kung malawak po ang pang-unawa nyo po, hindi po ito time ng pamumulitika. Tayo po ay nagbibigay serbisyo para sa ating mga kababayan na hindi po nasasakupan ng mga information. No, we want to help the government in giving information po. No, so it's not time for politics. Okay. So, we will not post any politics today as a respect at tulong sa gobyerno po natin sa kalamidad po. Borgus 0926-610-5982. Luna, hindi na po natin pinapansin yung mga namumulitika pa rin sa harap po ng dilubyo at mga disaster. Ang mga kapatid po nating mga DDS, ito yung time po nila na maghasik ng lagim kahit panahon po ng disaster. Alam naman po natin na ito ay dulot ng kalamidad. So, di ba? Hindi na po natin pinapansin ang mga yan. Quezon 0975 769-8851. Ulitin ko po ang Quezon. Isabela ay 0975-769-8851. Ang Rojas naman po ay 0935-039-2203. Okay. Ang rescue hotlines naman po sa iba pang part ng Isabela gaya ng Kawayan City ay 0927-716-9220. Ang Itchagi po ay 0916-626-2352. Ang San Guillermo 0967-304-7100. Ang San Isidro ay 0926-943-0427. Samantala, yung mga kapatid naman po natin o mga kababayan po natin dyan sa La Union, narito naman po ang mga hotline numbers ng MDRRMO. Gaya po sa ating karatig bayan dyan sa Agoo, 0929-548-7444. Sa Bagulin po, 0977-265-9798. Sa Burgos, 0981-013-5036. Sa Aringay po, 0997-962-4435. Sa Bawang, La Union, no? 956-632-6050. Sa Burgos, 0981-013-5036. Sa Kaba, 0914-246-3936. Ito din po yung mga iba pa pong mga MDRRMO na matatawagan po sa La Union, lalo po sa Tubao, 0931-0611-932. Santo Tomas, 0945-1988-450. Sa Pugo, 0965-231-0912. Sa Nagilian, 0921-471-6619. Rosario, La Union, 946-337-610. Nauna na pong nagpalabas ang Malacanang na walang pasok sa buong Luzon ngayong araw dahil po sa sanhi ng bagyong Christine PH. So ngayon po may
may another pong sama ng panahon na bumubuntot kay Christine PH ay ito po ay pinangalan ng Leon PH. Tignan po natin kung nasaan na po ang bagyo na yan na ating binabantayan din po ngayon. Kayo po ay nakatutok pa rin po dito sa Lakay Regan Bulletin. Pwede po kayong mag-follow sa aming Facebook page, Lakay Regan Bulletin as What Else Pinas. Ang mga numbers po na aking binanggit po kanina ay kanina pa pong nakapost sa aming page para po makatulong po sa ating mga kababayan na nasalanta o naaapektuhan ng paghagupit ng bagyong Christine PH at ng Leon PH. Kahapon pa po, the other day, ay nagbigay na po ng mga ayuda o relief packs ang Department of Social Welfare and Development o ng DSWD, lalo po sa Visayas at sa Bicol region. Nakatutok naman po ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para magbigay ng tulong sa mga kapatid po natin na nasalanta ng bagyong Christine PH, lalo po sa Bicol region. So nakaantabay ang lahat ng ahensya ng ating gobyerno, ang DSWD, Philippine Coast Guard. So nandun po, nakatutok po sila. So nagkaroon din po ng situational briefing ang ating mahal na Pangulo kahapon. No, kung makikita po ninyo na nagkaroon ng situational briefing at sinabihan lahat ng concerned agencies na maghanda sa magiging epekto nito sa buong bansa. So ayan nga po na sinuspinde ang lahat ng klase at lahat ng government offices po ngayong araw sa pamamagitan ng executive order na inilabas po ng Office of the Executive Secretary na si Lucas Bersamin. So magbigay naman po tayo ng ibang update sa ating mga kababayan regarding pa rin po kung nasaan na po ang bagyong Christine PH. Ayon po sa Tropical Cyclone Bulletin number 16 ng DOST Pag-asa, ang bagyong si Christine PH, no, hanggang 5 PM. So hintayin na lang natin. So ang hawak ko po ngayon kasi ay kanina pa pong alas 2 ng madaling araw. So, ayon po sa bulletin ng Pag-asa, may maximum sustained winds of 95 km per hour near the center at meron pong pugso ng 160 km per hour at central pressure at 985 po. Percent movement ito ay northwestward at 15 km per hour at strong to storm force winds extend outwards up to 730 km from the center. Nakataas pa rin ang typhoon signal warning number 3 sa part po ng Cagayan. Andyan po ang Tugigaraw, Enrile, Solana, Igig, Tuwao, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mount Chim Province, Ifugao, southern portion of Abra. Andyan din po ang Benguet, the northern central portions of Aurora. Andyan din po ang Nueva Ecija, northern portion of Tarlac, northern portion of Zambales, La Union, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Okay, andyan, signal number 2 naman po ang Ilocos Norte, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, northern central portions of Quezon, Pulillo Island, and of course, signal number 1 naman po sa Batanes, Marinduque, Romblon, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, including Ticao and Burias Islands. Kasali din po sa signal number 1 ang Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, and Tacloban. So, nandyan din po. So, sa halos magdamag naman po na pananalasa ng Christine PH, lalo po dito sa party po ng Pasay, ay medyo wala naman pong impact
medyo panakanaka lang po yung ulan at wala pa rin po naman pagbaha na nangyayari po dito sa Pasay City. So yan po yung latest update po natin kung ano na po ang nangyayari sa bagyong Christine PH na binubuntutan naman ngayon ng panibagong sama ng panahon ang Leon PH. So manatili po kayong nakaantabay sa aming Facebook page sa WhatsApp Pinas at Lakay Regan Bulletin po para po maging updated. At i-follow din po ang iba pang mga social media accounts na makakatulong sa atin para po updated po tayo sa mga nangyayaring kaganapan lalo po sa pananalasa ng bagyong Christine PH. Mahalaga po ang bawat information na ating napapanood at nalalaman. So focus po tayo sa epekto ng kalamidad. Wala po tayong politics today. It's not time for politics, no? Ngayon panahon po ng pagkakaisa po sana, no? Lalo po ngayon, marami pong mga kababayan po natin ang kailangan ng mga information para po sila makapaghanda kung ano po ang magiging epekto ng bagyong Christine PH at Leon PH sa kanilang buhay. Mahalaga po na makapagbigay tayo ng mga information po lalo po sa panahon ngayon. So sa mga hindi pa po naka-follow and subscribe sa aming YouTube channel, please do subscribe and hit the notification bell, Lakay Regan Bulletin and Lakay Bulletin. In our Facebook page po, Lakay Regan Bulletin and WhatsApp Pinas. So ayun. Maraming salamat po sa nakatutok po sa aming live regarding pa rin po sa pananalasa ng bagyong Christine PH. Ayan. So sa report po ng DSWD Field Office Bicol Region, nakapag-abot na po sila ng 696 displaced families affected by tropical storm Christine PH. 103 po sa Barangay Gumamela, 160 families naman po sa Barangay Bautista, 29 families sa Barangay Malasiki, and then 68 po na pamilya sa Barangay Dallas, 72 families naman po sa Barangay Piña, 55 na families naman po sa Calamunding. Sa Santa Cruz, 99 na pamilya din po ang nabigyan ng tulong ng DSWD Region 5 Bicol. At 55 naman po sa Barangay Masalong at 17 families po sa Barangay Talubati. So yan, mula po yan sa DSWD Region 5 Bicol. So nagbigay din po ng tulong. Ayan. Nagbigay din po ang tulong ang DSWD Field Office 5 sa Bicol Region na meron pong 64 family food packs to 200 internally displaced person in Barangay Paulong, Ligao City, Albay. So nakaantabay ang lahat ng ahensya ng gobyerno para pagtulungan ang hamon na ibinibigay po sa atin ngayon ng ating kalikasan. Diyos ko po, panahon po ng kalamidad. Yung mga DDS busy pa rin sa paninira sa ating gobyerno. Sa ating mga kababayan po ng DDS, hindi po araw ng pamumulitika. Tayo po ay magkaisa na magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Tulungan po natin ang ating mga kababayan sa pagbibigay ng tamang information. Hindi po ito araw ng pamumulitika. Isantabi nyo po ang paninira nyo po sa ating gobyerno, no? Hindi po panahon ng paninira po ngayon. Panahon po ng pagtutulungan. Ang ating mga kababayan po sa buong Luzon ay nangangailangan ng tulong. Kung hindi ka makatulong ng magbigay ng mga information, huwag ka na lang po mag-post. Pinapalala mo, hindi ka po nakakatulong sa ating bansa, sa ating gobyerno,
sinisiraan mo pa lalo ang ating gobyerno. Instead po na sana tumulong po kayo sa pagbibigay ng tamang information, lalo po ngayon kailangan po ng ating mga kababayan. Hindi po ito ngayon ang araw ng pamumulitika, no? Hindi po pamumulitika ang araw na po ito, lalo po nasa kalagitnaan tayo ng paghagupit ng bagyong Christine PH, no? Sana naman po mga DDS, mga kapatid po nating mga DDS o kontra po sa gobyerno, sana naman po magbigay kayo ng tamang oras para po sa mga kababayan po natin na apektado ng bagyong Christine PH at ng Leon PH. Hindi po ito ang tamang oras sa pamumulitika, no? Panawagan po natin sa mga kapatid po natin na mga DDS, hindi po ito ang tamang oras sa pamumulitika. Tayo po ay nasa kalagitnaan ng pananalasa ng bagyong Christine PH at ng Leon PH. Hindi po ito oras ng pamumulitika, ito po ay oras para makapagbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyong Christine PH, no? Sana naman po pakiusap sa mga kapatid po nating mga DDS, wag naman pa rin po kayong maging asal demonyo, no? Nasa ano po tayo, disaster, nasa gitna po ng onslaught ng pananalasa ng bagyong si Christine PH at ng Leon PH, no? Iwasan po natin yung pamumulitika ngayong araw, no? Tayo po ay magbigay tulong, magbigay ng tamang information, ano ba yung mga kailangan ng ating mga kababayan na nasalanta at nasa gitna pa rin ng pananalasa ng bagyong Christine PH po. Ayan po. Personnel from the Department of Municipal Action in Kasiguran, no, nagbigay din po ng family food packs na nagkakalaga ng 186,730 pesos sa mga pamilya po na naapektuhan sa Barangay Santa Cruz, Buton, San Pascual, Burgos at Punong. Samantala, sa report din po ng DSWD Bicol 5 na nakatulong din umano ng 592 family food packs po ang naipamigay ng DSWD, amounting to 420,320 sa mga naipinamahagi sa mga individual sa Vinsons, Camarines Norte. Kahapon po yan, noong October 23, 2024. So yan, syempre nakatutok pa rin ang ating lahat ng ahensya ng ating gobyerno para tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga mamamayan na nasalanta o naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Christine PH at ng Leon PH. So kasalukuyan pong tinutumbok ng bagyo po ngayon ang Northern Luzon, syempre ang ating mga kababayan po, lalo po sa La Union. So minessage ko ang aking family. Ayun. Minessage ko ang aking family kung kumusta naman po sila doon sa La Union. Pero wala pa rin po silang response. Siguro lobat yung mga phone na po nila sa amin, sa bahay po namin. So yan. As of now, wala pa silang sagot sa response, sagot sa aking chat, no, sa aking mga kapatid doon sa Tubao, La Union. So 5:21 na, pero mukhang wala na pong kuryente, no? Mukhang wala na pong kuryente po ngayon sa La Union, lalo po sa mga apektado, sa mga nasaserbisyuhan ng Luelco, La Union Electric Cooperative Incorporated. Again po, ito po mga kapatid po natin DDS, hindi ito po panahon ng pamumulitika. Tayo po ay nasa panahon ng pananalasa ng bagyong Christine PH at ng Leon PH.
Ang Lakay Regang Bulletin po ay walang time para sa politics po today. Tayo po ay maglilingkod sa ating mga kababayan na maapektuhan ng Christian PH. Sa pamamagitan ng pagbibigay po ng mga information na makakatulong sa ating mga kapatid na naapektuhan ng Christian PH. Kung matatandaan po ninyo or kung katutune nyo pa lang po sa aming live, may mga nauna na po kaming sinabi na mga rescue numbers para po sa mga gusto pong humingi ng saklolo o ng tulong dahil nga po sa pananalasa ng bagyong Christian PH at ng Leon PH. Pwede nyo din pong bisitahin ang aming Facebook page na kay Rega Bulletin at ng WhatsApp Pinas. Nandun rin po sa aming Facebook page ang mga numbers po na sakali po kailangan nyo po ng tulong.